Ayan, magandang hapon po sa lahat. Bago tayo magsimula, vibe check. Vibe check muna tayo. So gamit ang mga reactions. Kamusta po kayo ngayong hapon? I'm seeing some hearts. Merong mga nagha-heart. Thumbs up. Ano bang tawag dun sa parang cone? Party ba yon? Party reaction. Oh, may gutom, may hamburger. May rainbow. Ayun. Ayun. Maraming salamat sa vibe check natin. Alam po namin na maraming ganap, maraming nangyayari. It's been a long day, it's been a long week. Pero sa kabila po nito, nandito kayo ngayong hapon. Maraming salamat sa paglalaan ng oras para makasama namin kayo sa aming event ngayong hapon. Muli, magandang hapon. Welcome to Kwentong Kababaihan 2025. Dama at danas ng mga kababaihan sa lipunan at psikolohiyang Pilipino, isang panel discussion. Ako po si Ella Ignacio, isa po ako sa mga magiging host ngayong hapon. Kasama ko po si Sir Julian Paterno at Ma'am Charm Galano. Sir Julian, Ma'am Charm, pa-wave at pa-hi naman dyan. Ayan. So, sila po ang mga kasama ko ngayong hapon at katuwang natin upang para sa maayos na pagpapadaloy ng ating programa. Ang ating event ngayong hapon ay pangalawang edisyon na ng Kwentong Kababaihan. Una itong ginanap noong 2021 bilang bahagi ng taunang paggunita ng National Women's Month. Layunin nitong itampok ang mga pag-aaral sa psikolohiya na pumapaksa sa mga karanasan ng kababaihan. Hangad naming makapag-ambag sa pagpapadaloy at pagpapalawig ng mga usaping pangkababaihan upang maitaguyod ang kanilang ginhawa, karapatan at kapakanan. Sa pamamagitan din ng event na ito, nais naming itampok ang mga natapos na pag-aaral ng aming mga graduate students. Ang pagbabahagi ngayong hapon ay mula sa mga thesis o sa mga dissertation ng mga nagtapos ng MA o kaya PhD sa aming programa. Kaya mula sa panel defense nila, tumatawid sila ngayon sa ating panel discussion kung saan maibabahagi na nila sa mas malawak na audience ang kanilang mga napagtanto sa kanilang mga pag-aaral. Ang Kwentong Kababaihan 2025 ay bahagi rin ng selebrasyon ng SP at 50 o 50 years ng Psikolohiyang Pilipino. Yan. So, bago po tayo magsimula, kaunting reminder lang para sa maayos na daloy ng ating panel discussion. Ang mga tanong ay sasagutin po ng ating mga panelists pagkatapos ng talakayan. So sa dulo na lang po ang Q&A. Ngunit anytime maaari po kayong mag-iwan ng komento. Sa mga nandito po sa Zoom, pwede po kayong mag-iwan ng comments, reactions. Sa mga nasa Facebook naman po, live tayo streaming sa Facebook ngayon. So pwede rin po kayong mag-iwan ng comments at ng questions doon. At i-compile na lang po namin. Ayan, para opisyal na simulan ang ating talakayan, ipapakilala ko po ang ating magiging moderator ng panel discussion ngayong hapon. So, si Dr. Michelle G. Ong, o mas kilala bilang Ma'am Mitch, ay miyembro ng faculty ng Departamento ng Psikolohiya sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Nagtapos siya ng doktoradong degree mula sa University of Auckland noong 2015. Sa larangan ng psikolohiya, nagsisikap siyang bumuo ng specialization sa psikolohiyang Pilipino, psikolohiyang feminista at psikolohiya ng pag-unlad. Nakapaglathala na rin siya ng ilang mga artikulo sa wikang Filipino at Ingles mula sa kanyang pananaliksik sa karanasan ng mga nakakatandang Pilipinang ng ibang bayan at mga dating OFW. So, to welcome Ma'am Mitch, pa-heart react naman at pa-virtual clap dyan. Ma'am Mitch, passing the virtual mic to you po.
Salamat, Ella. Magandang hapon po sa lahat at nakakatuwa pong makita na bagamat abala ang marami sa atin dahil kalagitnaan ng semestre, ay napakaraming interesado, no, sa paksa natin ngayong hapon. Hindi namin kayo bibiguin, napakahuhusay po ng mga panelists natin ngayong hapon. So papakilala ko lang po sila isa-isa. Una po, baka pwede pong magbukas ng camera, no, kapag napakilala ko. Ito pala, meron pala silang photos dito. Ayan. So ang una po nating panauhin ay si Dr. Edalu Ochanco. Si Dr. Edalu Ochanco ay nagtapos ng kanyang PhD sa Psikolohiya, major in Developmental Psychology sa Universidad ng Pilipinas, Departamento ng Psikolohiya. Siya ay kasalukuyang associate professor na nagtuturo ng mga kurso sa psikolohiya at nagsisilbing research advisor sa graduado at di-graduadong mga programa sa Far Eastern University, Department of Psychology. Siya ay research collaborator din sa isang ongoing na mental health awareness project kasama ang Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research and Development. Siya rin ay kasalukuyang officer sa Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino. Yan. Dr. Edalu Ochanco, ayan, magandang hapon Afternoon. po. Good afternoon, Sige. Ma'am Mitch, and magandang hapon sa lahat ng nandito sa Zoom at saka sa Facebook Live. Ang ikalawa po nating panelist ay si Sister Alma Kisto. Si Sister Alma Kisto po ay miyembro ng Oblate Sisters of the Most Holy Redeemer, isang religious congregation na naglalayong mga laga ng mga kababaihang nasa sitwasyon ng prostitusyon at human trafficking. Bilang bahagi ng kanyang missionary journey, siya ay nakapaglingkod na sa mga bansang gaya ng Venezuela at Angola kung saan siya ay nakikipagtrabaho kasama ang mga kababaihan, lalo na yung mga apektado ng HIV/AIDS. Sa kasalukuyan, sinasamahan niya ang mga novice at postulant sa kanilang formasyon sa loob ng kanilang kongregasyon. Sister Alma, magandang hapon po. Magandang hapon sa inyong lahat. So, privileged to be with you. Happy to have you po. Yan. At ang ikatlo po nating panelist ay si Lizette S. Inocencio. Si Lizette Inocencio ay kasalukuyang katuwang na propesor sa Departamento ng Psikolohiya, UP Diliman. Nagtapos siya ng kanyang MA Psychology degree sa parehong institusyon kung saan ang kanyang area of interest ay clinical psychology. Aktibong miyembro rin siya ng laboratorio sa pananaliksik at ekstensyon sa Psikolohiyang Pilipino. Ang kanyang MA thesis ay tungkol sa mga karanasan at pagpapakahulugan ng infertility mula sa pananaw ng mga Pilipinong kababaihan. Interesado siya sa mga isyong may kinalaman sa kasarian at sexualidad at ang mga implikasyon ng mga isyong ito sa pagkamit ng ginhawa. Hi, Liz! Hello po, magandang hapon po sa lahat. Ayan. So ating pong sisimulan ang ating panel discussion sa pamamagitan po siguro ng pagtatanong muna at pangungumusta sa ating mga panelist. No? So dahil kwentong kababaihan, gusto rin naming marinig ang inyong mga kwento. Ano po ba ang kwento ninyo? Paano po ba kayo, pwede po bang magkwento kayo ng kaunti tungkol sa inyong sarili? At kung paano nyo naisip gumawa ng pag-aaral tungkol sa mga paksang inyong napili. Ayan. So, sino po kaya ang gustong mauna? Sister Alma siguro kasi nakabukas na rin yung microphone ni Sister Alma. So, Go ahead. yun. Okay, so, pinili kong ituon ang aking pag-aaral sa ecological na resiliensya ng mga kababaihan upang maipaliwanag at maipakita ang kanilang paglalakbay mula sa pagpasok hanggang sa pag-alis sa prostitusyon. So aking layunin na palawakin ang kamalayan at hikayatin ang iba na kumilos upang harapin ang laganap na isyu ng exploitation and dehumanization ng mga kababaihan sa prostitusyon. At higit sa lahat, bilang miyembro ng OSR congregation, it is our mission to encourage people to view the situations of women with compassion rather than condemnation.
So, yun Maraming talaga. salamat po, Sister Thank Alma. you. So parang galing talaga sa inyong mission din, no? Yeah. Bilang bahagi ng kongregasyong ito. Liz, ikaw, paano naman ba yung kwento mo at yung interest mo sa topic na ito? Ayun. So, ako po ay, ano ba, nung binabalikan ko rin po yung parang journey ko, kasi base nga po ito dun sa master's thesis at yung listahan ko po nung mga paksa na interesado ako ay nagre-revolve talaga sa, so yung iba pong example siguro ay, parang interesado din ako noon sa, um, anong tawag dito? Parang newly mothers na mayroon sigurong major depressive disorder. Or I was also interested in issues regarding abortion. So, tapos Mhm. yung infertility. So, I think yung tema ng mga interest research interest ay parang tungkol sa reproductive health Mm. at saka tungkol sa motherhood, no? Mhm. At I guess mula din po yun sa general observation in society na yung mabigat po na pagpapahalaga sa pagiging nanay at yung Mm. expectation na kapag babae ka ay, 'di ba, gusto mo, kaya mong maging nanay. Mm. So, ayun po. Yeah, and also as a woman, 'di ba, these are also expectations na I have to face myself, no? Yung Mm. mga ganong klaseng expectation. So, curious ako kung ano yung kwento ng mga babae na gustong magkaanak pero nahihirapang magkaanak, and how do they grapple with that limitation? Mhm. Mhm. Sige, mamaya mas maririnig pa natin, no, kung ano yung mga kwentong ito ng mga naging participants ni Liz at saka ni Sister Alma. Doc Eda, can you tell us a little bit about yourself at saka kung paano mo na pagdesisyonan, no, na pagpilian itong paksang ito? Hindi pa yata alam ng mga nung ating audience kung ano yung naging paksa mo sa iyong dissertasyon. Ah, Medyo mahaba yung aking journey 'no, dito sa Mhm. pili nung paksa tungkol sa pag-aaral ng leadership ng mga Hmm. kabataang babae 'no. Merong personal at siyempre meron ding academic reasons sa aking desisyon. Yung sa academic, siguro nagsimula siya nung ako ay college 'no, kasi nung undergrad ako sa CSSP, philosophy yung aking program, and napansin namin na parang ang mga pinag-aaralan sa filosofiya ay karamihan male philosophers. Kaya nung Mhm. panahon namin, we came up with yung org na ano, ang agenda namin noon ay pag-usapan naman yung mga female Mhm. philosophers, ayan 'no. Mhm. Tapos nung nag-MA naman ako, napag-aralan ko yung mga studies ni Amartya Sen sa India 'no, yung mga Mhm. missing women 'no, kasi 'di ba yung, ano sila, yung female infanticide 'no, yung gano'ng Oh, okey. senaryo. So, disturbing 'di ba yung ganiyang ano. And then, yung ginagawa ko din personally, um advisor ako ng women's org sa FEU, ganyan 'no. Mhm. Tapos, experience ko din yung, 'yan yung leadership na mula nung ako'y, grade school, high school. So, parang naisip ko na, ano nga ba ang, magandang kontribusyon ng mga kababaihan sa lipunan 'no. Kasi parang nakakalungkot naman sa maraming lipunan parang nadi-discriminate yung mga, kababaihan. So siguro Hmm. magandang, itong, leadership 'no, yung na mga kababaihan naman yung aking, mapagtuunan ng pansin sa aking dissertation. Salamat po, Doc Eda. So, nakaka ano ba, nakakaengganyo pakinggan na yung mga interes ninyo ay nanggaling din sa sarili niyong mga advokasya, mga personal niyo na mga kumbaga pinanindigan 'no, na pagtingin sa karanasan ng mga kababaihan at lalo ng kababaihang Pilipino. Siguro baka ito yung magandang pagkakataon para mas makialam o mas alamin yung mga kwento ng inyong mga naging kalahok. Ano po ang kwento ng inyong mga kalahok? Maaari po ba kayong magbahagi ng kaunti tungkol sa
buhay, mga hamon at mga tagumpay ng inyong mga kalahok, 'no. So exciting ito kasi magkakaiba rin talaga, 'no, yung mga kababaihan na, kinausap ng ating mga panelist. Siguro ngayon simulan natin kay Liz. Ayun. So, kuwento po ng aking mga kalahok. So, in general, masasabi ko na yung karanasan ng infertility ay napakalaking pasanin para sa Hmm, mga babaeng nakakaranas po nito. Na mayroon siyang hamon, parang sa lahat ng aspeto, no? Socially, psychologically, emotionally, spiritually, existentially, no? So, ayun. So, hmm, yung ilan pong mga hamon siguro na naging matingkad doon sa mga pakikipagkwentuhan ko sa kanila ay yung una, yung malaking implikasyon ng pagiging sentro ng parenthood, no, or pagkakaroon ng anak doon sa paniniwala kung ano ba yung itsura ng natural na takbo ng buhay or natural mhm, na pag-agos ng buhay. So, yung paniniwala ay parang yung natural progress of life should look like something like may courtship, ganyan, jowa-jowa. Tapos, after nun, dapat ikasal kayo. dapat, oo Oo, dapat, dapat ikasal kayo. oo, Tapos, after nun ay dapat, dapat magkaroon ng anak, no? hmm. Biological na anak. Hmm, So, kaya, at yun din yung assumption at yun yung ina-expect ng mga right. participants na Hmm, a at a certain age, pagkatapos kong ikasal, once I started trying, mangyayari lang yun, no? Madali lang mhm, yung pagbubuntis. In fact, yung plano nila ng buhay nila, kahit simula nung high school, mag-college, parang naka-anchor na dun, nakasentro na dun sa hmm, assumption na magkakaroon sila ng anak, no, mhm. eventually. It's a Ah, natural progression of things. yes, Hmm, oo. Parang it's just something that you're supposed to do. It's just something that's supposed to happen. mm, Kaya parang ang laking dagok noong hmm, makaranas ng difficulties in conceiving kasi it's hmm, something na they didn't expect that to mm, happen to them. So, mm, yun po yung isang malaking hamon. Tapos yung isa ay malaki din kasi yung papel ng pagkakaroon ng anak, pagiging ina doon sa pagpapakahulugan natin ng sino ba yung tunay na babae or sino ba yung hmm, ganap na babae. Kaya dahil doon sa infertility, meron silang mga experiences or mga beliefs na hindi sila tunay na babae, may mhm, kakulangan sila bilang mhm, babae, dahil hindi nila kayang magdalang tao or nahihirapan mhm, silang magdalang tao. At meron din po yung implication doon sa ano ba, dun sa romantic relationship kasi yung mga mhm, participants po ay may asawa, no? mhm, So, mhm, meron ding paniniwala na nagkulang ako bilang asawa, no? May mhm, pagkukulang ako sa aking asawa kasi hindi ko siya mabigyan ng anak. hmm, So, yun po siguro yung mga ilan sa mga very vivid challenges na kinakaharap ng mga mhm. babaeng may infertility. Napakabigat na dalahin, 'no, to Mm, feel na nag-fail ka bilang babae at bilang asawa din, 'no, at bilang mm, kapamilya kung mm. umaasa na rin ang lahat ng iba, 'no, ng apo, ng, Yeah. Oh, 'no, yes, ng oo. anak mula sa inyo. Hmm. Mm. Meron ka bang gustong idagdag, Liz, tungkol sa mga tagumpay? Meron ba mga maliliit na bagay na nagbigay ng, kaunting ligaya siguro o Mm. Opo. pag-asa sa mga nakausap mo? Hmm, um, yung isang nakakatuwa po ay parang nagkaroon na sila ng community with Mhm, other women na mayroong infertility. So, mhm. meron silang mga Facebook support groups. Oh, Tapos doon nila parang they get to tell their stories there. Naririnig din nila yung kwento ng iba. Parang hmm, nagiging source of hope din yun para sa kanila, lalo doon sa mga nag-undergo ng medical treatments para hmm, i-resolve yung kanilang infertility. At doon din sa mga espasyong yun, para nakabuo na sila ng mga kaibigan, mga mhm. pwedeng mapagkwentuhan kapag meron silang kinakaharap na mga problema. So, yun po yung isa sa mga nakakatuwa doon sa mga kwento nila. So, community, 'no, yung Yes. isang salamat, salamat Liz. Doc Eda, kumusta naman ang kwento ng iyong mga kalahok na young women ito, 'no, tama ba yung intindi ko na, high school?
or Oo, college yes, students? yes, Oo. Ma'am Mitch. Ano sila, middle adolescents at Hmm, saka late. So nasa junior high, tapos mhm, yung isang group naman ay mga senior high students. Ayan. Ang nakita ko sa karamihan sa kanila yung kumbaga consistent, no, parang marami sa kanila since grade school ay talagang aktibo na sila sa leadership roles, mhm, and then marami sa kanila kumbaga nakakatanggap ng suporta doon sa kanilang mga kapamilya, kaya din hmm, malakas yung loob nila na pasukin yung ganyan na responsibility, kahit na sila mismo kinento nila na yung nakakaranas sila nung mga ah, judgment, no, yung hindi hmm, sila siniseryoso kapagka hmm, no, yung pakiramdam nila kapag lalo na kapagka yung lalaki yung katandem nila mhm, or ka-compete nila mhm, sa student council, mhm, ganyan, no. Tapos meron silang mga kwento na yung misogyny, no, na yung mga kapwa mga kaklaseng mga babae na minsan sila din yung parang pinagdududahan yung kanilang mga hmm, ano. So, pero yun tinignan ko parang matagal-tagal na since grade school. So kumbaga parang naninindigan sila na yun yung kanilang gustong gawin. Ah, kahit regardless nga nung mga ayan yung mga negative mhm, experiences nila. Ah, tapos ang maganda naman sa kwento nila, kahit bata yung isang grupo kasi yung junior high, ang isang lumabas na tema sa data ay yung sense of purpose nila talagang malinaw naman sa kanila. So hindi ito yung kasi ngayon nababasa ko sa social media, no, na pagtatanto ko yung iba ngayon parang may tinatawag na clout chasing, yung mga leadership ng mga hmm, kabataan, 'di ba? hmm, Pero sa kanila naman, yun nga, parang may burden na babae sila, pinagdududahan sila, pero parang yung paninindigan nila nandun, and sabi nga nila, may fulfillment naman daw. Tsaka yung mhm, 'pag nare-recognize sila doon sa kanilang efforts, parang masaya sila doon sa kanilang ginagawa. Yung hmm. ano pa ba? School Yung setting to sila 'no, Doc Eda? ah, School ah, setting yung ano, leadership nila? Oo, yes, Ma'am Mitch. Hmm, Sa private sila, private high schools. mm. Yung Lahat ng participants mo co-ed yung school? yes, co-ed, yung isang grupo non-sectarian, tapos yung Ah, merong gano'n ding okey. pag-analyze doon sa data. Ah, so yung ano pa ba, yung magandang mga nakita din yung sense of nila inclusivity, 'no, Mhm, may binabanggit sila tungkol sa halaga ng yung pag-communicate, 'no, sa iba't ibang factions. 'Di ba sa high school may mga cliques ganyan, 'no, so hmm. sinisikap nilang ma-include lahat, 'no. So in that way parang very strategic din yung mga kabataang leaders, 'yun. Yun nga lang parang nung tinanong ko sila kung gusto pa nilang ituloy yung kanilang leadership journey ng pagdating ng college, 'no. So Hmm, ito yung medyo merong uncertainty doon sa kanilang mhm, sagot, 'no. Ang sabi nila yung something to do with time management daw, hmm, hmm, priorities, ganyan. mhm, mhm. Oo. Salamat Doc Eda. Pupunta tayo kay kay Sister Alma para sa kaniyang mga nakakuwentuhan ng mga kababaihan na nasa proseso ng pag-exit 'no, sa prostitusyon. So, ano naman po ang mga kuwento nila? So yung mga participants ko ay dati silang, well, during the interview, no, before that, dati silang mga GRO, guest Mhm, relation officers, mhm, sa mga bars na nag-operate within Metro Manila. So malapit mhm, lang sila sa Baclaran, yung may hmm, simbahan diyan na malaki. So every time na lalabas sila, medyo lasing pa. So dumadaan sila sa church para mawala yung pagkalasing. So lahat sila nakapagtapos, nakapagtapos sila ng high school maliban sa mhm, isa na junior high lang yung natapos.
Tapos bago sila pumasok sa prostitution, ang kanilang saysayan ay puno ng sakit, no? Kasi Mm. may mga pang-aabusong nangyari, emosyonal, physical, sexual, na Mhm. kadalasan ay ginawa mismo ng kanilang mga magulang o relatives. Tapos Mhm. sa katunayan nga, no, may mga ilang kalahok na lumaya sa kanilang tahanan upang takasan ang pang-aabuso bago sila napunta sa prostitution. Hmm. Tapos, yung practice, yung bukod doon, yung during the recruitment kasi, matindi talaga yung pangangailangan nila, financial. So, hindi din nila, wala na silang time mag-isip, ganito ba? Yung ganito bang gagawin ko? Yung parang kusa talaga niya na hindi pinag-isipan. So, yung desisyon nila was abrupt. So, napasok sila. Tsaka yung mga pimps din, magaling din sila mag-recruit. So, Mm. magaling mambola. Kaya Hmm. nainganyo sila sa prostitution. Hmm. Ano po yung mga challenges ng mga kababaihan na gustong umalis, gano'n? Mahirap ba makaalis sa ganitong klaseng, kumbaga kinalalagyan? Nahirapan ba sila? Paano ba Ma, yun nila nagawa, na-accomplish? Talagang mahirap kasi once papasok ka sa loob, nandun yung ambivalence, no? Maraming pera. Kasi Hmm. automatic pera kagad. So, nasusunod yung mga yung mga pangangailangan nila. At the same time, ang hirap kasi na-endanger na yung life nila. Tapos yung hindi na nila hawak yung buhay nila. Hmm. And then may mga violence talaga na nangyayari, rape. Mhm. For example, muntik na silang mamatay, yung mga Hmm. ganon, yung mga pag mag-away na yung mga customers. Pero at the same time, hindi nila maiwanan nga dahil sa Hmm. pangangailangan nilang pinansyal, no? Hmm. So yun parang ang hirap sa ano nila. So kaya, well, unti-unti nilang nasasanayan yung ginagawa nila, parang 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 common na sa kanila na sasaktan sila araw-araw, no? Hmm. Hmm. So yun, hanggang sa one day, parang natauhan na din sila, ganito na lang ba talaga yung buhay ko na Hmm. makakita nga ako ng araw, mauubos naman ako, masasaktan naman ako. So, Hmm. that time, so siguro yun, yung nag-decide na talaga sila na aalis sa prostitution. At isa Mhm. din mahirap kasi pag umalis ka, wala kang tulong kasi paano Hmm. ka alis, paano mo buhayin yung family mo, yan ito Hmm. lang ang alam Hmm. na gagawin ko, yung parang Hmm. Hmm. sinasabi nila, no? So yung ginawa ng mga sisters na kasi nagvi-visit din sila sa mga may mga bar visit sila, Mm. nagbibigay ng mga information or Hmm. yun lahat, no? So, nakakatulong talaga yun upang maimbitahan sila sa center. Mhm. Mhm. Ano pong klaseng support yung nakatulong sa kanila na makaalis unti-unti doon sa gano'ng trabaho? Marami yung halimbawa may mga accompaniment, no? May mga Mhm. livelihood na program kaagad kasi pagpunta nila ng center, sinasabihan kaagad sila, o gusto mong mag-join sa mga livelihood. So yung Mhm. parang ginagawa namin yon din para pang din sa kanila yung pang para maano din sila. Pang-entice. Oo. And then at the same time, so ginagamit din yun namin na paraan upang ma-proseso din sila, magkaroon sila Mhm. ng mga formation, human formation, spiritual formations, yung ganon. So Mhm. at the same time, kumikita din sila ng Mhm. pera. So parang Mhm. hinihikita namin yung kinikita nila na pera doon sa club. Kasi importanteng factor talaga Yeah, sa kanila yun 'no, yung ikabubuhay ng family. yeah. Salamat po Sister Alma. So, yung susunod ko pong tanong, kasi alam ko lahat kayo marami kayong iba-ibang tao 'no, iba-ibang participants na nakausap
at doon sa pagtingin ninyo, doon sa analysis ninyo nung kanilang mga kwento, merong baka may mga ibang bagay siguro na hindi niyo inaasahan, 'no? So, ano yung mga bahagi ng kwento ng inyong mga kalahok na baka inyong, kinagulat o baka hindi niyo inexpect 'no, na makita o malaman? At ano sa palagay niyo yung mga bagay na mahalagang mas maintindihan ng nakararami 'no? So what would you like to make clear to our audience, partikular dun sa mga kaalaman o kakintalan 'no, yung insights na sa tingin niyo, ito talaga malaking contribution ito nung aking pag-aaral. Sige, simulan natin kay, ah, Doc Eda. Ayan. Siguro ano nga ba, naalala ko yung aking isang participant. Merong turning point doon sa kaniyang experience kasi nung siya ay bata-bata pa, sabi niya parang marami siyang pagdududa sa kaniyang sarili 'no, at Hmm, lalo na kasi parang sinundan niya ay kuya 'no, tapos parang nandun yung attention doon sa kaniyang kuya, parang ganyan hmm, 'no. Pero ang turning point nung siya ay parang grade 6 'no, parang meron siyang isang teacher na parang mhm, in-encourage siya na sumali doon sa kanilang council. Tapos mhm, parang yung kwento niya ay sabi niya na-touch daw siya kasi parang pinagtuunan siya ng pansin ng teacher niya tapos pinagkaabalahan siya na siya ay gabayan, i-mentor, kumbaga i-coach. nag-invest sa Oo, kanya talagang ng nag-invest oo, sa kanya. Tapos simula nun tuloy-tuloy na 'no, mula first hmm, year 'no, hanggang sa nakarating siya ng senior high, ay naging aktibo na siya 'no, sa politics doon sa kanilang school at mhm, ina-attribute nga niya yon doon sa yung teacher niya na yon na parang nag-invest sa kanya ng time and effort. Tsaka yung pakiramdam niya na, na-value daw siya 'no, doon hmm, sa yung kaniyang abilities. So, dati kasi pinagdududahan niya yung kaniyang hmm, sarili, ayan. Yung isa naman, ito naman, yung sa modeling 'no, parang, ang sabi niya parang malaki daw yung contribution nung, nakikita niya na yung kaniyang, parang uncle ay active din naman sa kanilang, pulitika. So, kahit na magkaiba sila ng gender 'no, it makes, it made a big, contribution sa kaniyang interest na may nakikita siya doon sa kaniyang family circle na very involved dun sa kanilang community. So sabi mhm, niya parang, gusto ko din gayahin yung, aking, uncle doon sa hmm, kaniyang, community advocacy, mhm, parang ganyan. Ano pa ba, doon sa mas batang mga participants, ito parang, 'di ba parang 'pag inisip natin 'pag young girls 'no, parang may stereotype tayo na they are, parang compliant, passive, ganyan 'no, yung hmm, hmm, stereotype. Many of the participants 'no, talagang nag-express sila yung strong sense of ambition 'no, na, hmm, gusto nila 'no, yung sabi, "Kaya ko naman 'to," hmm, yung gano'n na sense of parang, yung self-efficacy kumbaga hmm, na nakakatuwa kasi 'di ba ano siya, parang it goes against yung stereotype natin ng young girls 'no, na hmm. ano. And of course yung Mababait, gano'n, oo, kingi, mabait, ganyan, oo, oo, tahimik, masunurin, masunurin. oo. So, yung implication niya 'di ba sa research o kaya sa, education of, young women hindi ba, yung gano'ng pag-encourage sa Hmm, traditional gender roles, breaking the stereotypes 'no, hmm, yung encourage nga sa ambition na, mhm, usually ina-associated natin 'yan as male male, right, quality. characteristics, oo, oo, Characteristics 'no. mm. Ang ganda na Hmm, nakikita sila sa mga young girls. Pero yun hmm, lang, ang nakakalungkot din 'pag nagtingin tayo ng research, hindi ba, parang habang tumatanda daw yung babae, parang naman, doon bumababa yung hmm, self-efficacy. Kaya parang din 'no, natuwa ako at the same time medyo meron din akong, parang medyo nalulungkot ako 'pag naisip ko nga yung
research na what if, later when they grow older, yung ganong ambition, lalo na pag na-expose Mm. sila sa society, no, na ito yung expectation sa babae. Yun yung nabanggit ni Ma'am Hmm. Liz kanina, no, yung Mm. dapat ganito, yung babae ganyan. Oo. So baka maano yung kanilang yung ganong Mawala sense, oo, yung mawala yung interest, oo. interest or yung Oo, leadership ambition. right. That's Mm. so interesting. Ibig sabihin ba, Doc Eda, may plano ka ba to do further studies, longitudinal, or, to follow up with your former participants, or to maybe generate, find new data or collect new data na makakapagsabi sa atin kung kumusta ang leadership habang tumatanda ang babae. Binabasahan ko pa lang naman, Ma'am Mitch. Mm, mm. Siguro, yeah, pag natapusin ko muna yung mga ongoing research ngayon. Pero, Walang pilitan, hindi ko naman pinipilit. oo. Tinatanong ko. No-pressure si ma'am. Oh, Paano pero yun, defense ulit? binabasahan ko siya, tinitingnan. At syempre, di Mm. ba yung mga nangyayari ngayon din sa, ano natin, politika natin. Noong Hmm. 2021 ko natapos Mm. yung dissertation Mm. ko. 2022, tumakbo si VP Lenny, no? Oo. Tapos, kailan lang si Kamala Harris, wala din, no? So, Right. I Right. don't know. Very interesting, no? Yung bakit kaya merong ganoong ah, mga barriers, no, to women becoming leaders, even when we have very qualified ones, actually, no? Qualified, interested, pwede naman sana, pero bakit kaya hindi nabibigyan ng pagkakataon sa ganong klaseng mga posisyon? It's an interesting question to think about. Salamat, Doc Eda. Can we hear from Sister Alma? Sa inyo po, ano po yung kwento na baka nagulat din kayo or not expected, or were there findings na sa tingin nyo na ito dahil napakahalaga dapat maikwento sa iba? Sa akin naman, binasa ko ulit yung thesis ko. Ah, parang may bagong mga Yes, insights na oo, dumating oo. na inisip ko. Sabi ko, it struck me na sa kabila ng pinagdaanan ng mga babae, there's a sacred part of them that remains Hmm. untouched. Hmm. Kumbaga, mas lalo kong na-appreciate nung nakita ko sa kanila na no matter how broken someone may seem, their Mhm. deepest self can still Hmm. remain whole. So Hmm. another insight naman na upang tunay na maunawaan ang mga babae sa prostitution, one must look beyond the surface kasi magaling silang magtago eh. And that is how they Hmm. survived. So ito Hmm. din ang dahilan kung bakit pinakamahirap na intervention para sa kanila, in my experience, ay ang muling pagbuo ng kanilang sarili. Kasi it is Mhm. something that does not happen overnight. Right. Kaya kailangan talaga ng patience, no, mula sa mga professionals, pati na sa mga sino Hmm. mang tunay na may nais tumulong. Hmm. Tapos, yung pag-alis sa prostitution is not just about walking away. Kasi sinasabihan kami Mhm. palagi, "Oh, sister, ilan na yung mga lumalabas sa prostitution?" Para bang, Mm. anong akala nila sa amin? Parang nasa factory, yung ganun. No? Hmm. Mm. Kasi walking, it's about undoing years of shame, fear, and stigma. Hmm. So bukod dito, kahit nasubukan nilang magbagong buhay, hindi palaging tinatanggap ng lipunan kasi kapag nalaman ng mga tao na ang nakaraan nila, nagbabago yung pagtingin sa kanila. So ang Hmm. ganitong uri ng stigma ay hindi basta-bastang nawawala, patuloy talaga na nag-haunt sa kanila. So yun, Ano, ang challenge. ang ironic po na kasi yung the inequality and the kind of marginalization and vulnerabilities women are exposed to, yun yung dahilan bakit merong ganitong trabaho at bakit mga babae ang pumapasok sa ganitong trabaho. Pero sa huli, sila rin yung parang papasan, no, yung burden ng stigma, ng discrimination na bunga din ng ganitong mga
yung inequalities and 'di ba, relations between men and women in our society. So, mas naalala ko po kasi very strong yung ganong sentiment ni Sister Alma doon sa thesis niya, no, na itong ganitong mga stereotypes na 'to or the roles that we put women in, ang laki nung limitations and constraints, no, doon sa anong life options nila at kung pipiliin nila halimbawa lumabas dito, constrained pa rin, no, ang dami pa ding mga barriers na kailangan din nilang harapin. Salamat po, sister. Liz, ikaw, sa kwento ng mga participants mo, nagfi-figure din ba yung gano'n, no? Yung roles, yung expectations na gano'n? Yeah, opo. So yung rules and like expectations of um what a woman should be, at yung expectation um na yun nga na magiging nanay ka at may at expectations na magkakaroon ka ng biological na anak. Kasi yung isa rin po ay parang frowned upon din even yung mga other options, Right, no? Na oo. Pwede pagkakaroon ng naman, adoption. tama. Nanay pa Oo, rin naman yun, di nanay ba? pa rin naman Pero, sila. Oo. And also, hindi lang yun, pati yung expectation na yung pagbubuo ng anak will happen in, ano ba tawag dun? Natural conception. Kasi meron ding parang mababang pagtingin or frowned upon yung mga artificial ways of reproducing, no? Yung mga in vitro fertilization, for example. So, parang may ilang mga participants that had to grapple with yung moral dilemma na parang parang sinasabihan sila nung kuwari nanay nila na, bakit ka nag-IVF? Ay, pero sorry, Sister Alma, baka parang, bakit ka nag-IVF? Di ba kasalanan yan sa Diyos? Parang parang, beliefs, oo. may mga ganong beliefs na parang on top of just trying to conceive, meron pang mga Parang negative tinatry mo na nga criticism. lahat. Oo, parang, Sinusubukan mo na lahat ng options. yeah, and Diba? then Pero, parang may negative criticisms pa doon sa mga options mm, na sinusubukan mm, mo. So, mhm, and yun, at hindi rin, baka yun din po isa kong kinagulat, no, na hindi siya madali, yung mga mm, infertility treatments. Well, yung una ko pong kinagulat ay ang mahal. Sobrang mahal pala mm, niya. mm, Akala, parang at least 200,000 ganyan. Yung iba, parang milyones na ang kanilang ginagastos para sa mm. mga treatment. So, sobrang mahal. Tapos, And at the sobrang moment of the interview, unsuccessful pa, and no? Kahit successful, yes, oo, opo. And oo. yung iba, ilang rounds na yon ng Ilang rounds. IVF. So, tapos ang hirap din niya na parang physically draining Yes, process na siya. painful, Painful. physically. Kailangan mong matutunan paano injectionan yung sarili mo ng mga hormones before Mm, the procedure itself. Tapos yung emotional, ano din, difficulties going through that na parang ang mm, description nila parang roller coaster of emotions kasi mhm, sa simula ng buwan hopeful ka kasi may tinatry kang treatment, no, tapos hmm, minsan may mga positive indications na hmm, magiging successful siya kasi hmm, minomonitor din po yung mga parang ovulation ganyan, so may hmm, mga positive indications pero pag ano mo ng pregnancy test negative, so down ka na naman. Tapos oh, you have to try again next month. So, hmm, paulit-ulit siyang ganun. hmm, So, hmm, nakakagulat at nakakalungkot din po yung hmm, challenge of going through mm, all these infertility mm, treatments. hmm. Thank you, Liz. Magandang maintindihan natin, no, na yung desire for a child when when that desire is frustrated, it's a really painful and extended grief. Isn't that how you describe it also dun sa Mm. thesis mo? Yeah, opo. Kasi parang ano din siya eh. And parang it's a loss, but it's also Mm. ambiguous. Kasi hindi pa naman Mm. siya absolute loss. So Mm, 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 you also have to grapple with yung uncertainty of whether magkakaanak ka ba or hindi. mm, Kasi mm, even if you're going through all these treatments,
walang guarantee na at the Hmm. end of the IVF, meron ka ng baby. So may sense of grief and loss din po doon sa proseso na yun. Hmm. Thank you. Thank you, Liz. Um, Anong kwento ang nais ninyo para sa hinaharap ng inyong mga nakakwentuhan? Like, how would you like their stories to change in the future? So it's a hypothetical question, no? Parang pwede nating pagpantasyahan. Ano yung, sa paanong paraan natin gustong mabago yung kwento ng mga nakakwentuhan natin, ng mga kababaihan. Um, Maybe we can start with Liz this time. So yung fantasy talaga 'to. Yung fantasy ko po ay parang to live in a world wherein hindi mukhang limited at constrained yung Hmm. options natin, no, of Mhm. how we should live our lives, or how our lives should progress. So kung mayroong Mhm. kabukasan doon sa iba't ibang takbo ng buhay, kung mayroong Hmm. kabukasan doon sa iba't ibang uri ng kung ano ang normal at kumpletong pamilya, Hmm. then maybe yung pasanin na dinadala ng mga babae or lalaki na may infertility Mhm. ay mas mababawasan 'no at mas Mhm. maiibsan 'no. So yung, Hmm. and also yung, parang pagpapahulugan din natin of gender 'no. Sino ba ang tunay na lalaki, sino ang tunay na babae kung mayroon lamang diverse way of, like what a woman should Right. be, then maybe yung stigma sa mga babae na walang anak, nahihirapang Mm. magkaroon ng anak ay mababawasan. So yun po Hmm. sana yung, hope ko for ano, Mm. for the future, ganyan. Na kung iisipin actually yung ganong shift or change, would benefit so many, 'di ba? Hindi lang Yes, oo. directly yung mga babaeng, may asawa na gustong magkaanak pero nahihirapan magkaanak 'no? Yeah, opo. Napakaraming, mas positibong, danas siguro para sa ating lahat kung may Mm, ganong pagbabago dun sa expectations natin. mm. Salamat, Liz. Sister Alma, kayo po, paano niyo po gustong magbago maiba ang kwento ng mga kababaihan na inyong, nakasalamuha? So inaasahan ko sa future na sana lahat ng mga kababaihan ay magkaroon ng maraming pagpipilian na trabaho, maraming Hmm. option. No, kasi yung nangyari sa kanila, wala akong choice, ito lang. Hmm. So parang Hmm. gano'n 'no, ang hirap naman tapos magkaroon ng supportive communities 'no, na 'pag may mga ganyan na pang-aapi o pang-aabuso, tutulungan nila instead na Mm. ano, iko-condemn. Mm. Tapos where women's rights are respected, na may equality na wala ng male domination over women 'no, na ang babae para lang sa kama, yung lalaki yung ano. Hmm. So yung mga stereotypes na mga gano'n. Tapos para sa mga babaeng gusto ng umalis sa prostitution, sana magkaroon sila ng access sa mga healthcare at Hmm. psychological services. Hmm. Kasi lalong-lalo na yung mga nasa lower class, Mm. no, wala talaga silang gano'n. 'Pag yung first time ko ngang kinausap ko yung babae, sabi ko, "Sister, alam mo, pinangarap talaga namin na magkaroon ng psychological ano, accompaniment Hmm. kasi Mm. para sa amin, para sa mga mayayaman lang 'yan." Yung Hmm. parang Mm. sinabi nila. Tapos matulungan din sila na magkaroon ng SSS, PhilHealth, Mm. Pag-ibig, contribution. Kasi walang-wala, mamamatay na lang sila, wala talaga silang ano, mga Walang naipon, walang securities, ganong wala. social At mat services, oo. Yeah, at saka matuto silang mag-ipon. Hmm. Mm. Mm. Ay, grabe parang ano lang ano, napaka-basic hindi po ba nung Yeah, hinihingi natin, yung tratuhin ng may dignidad lahat ng tao, babae mm. at lalaki, ano pa man yung trabaho. At yung maganda po yung point niyo sister na yung psikolohiya, siguro marami sa atin dito ngayon 'no, mga estudyante ng psikolohiya, na meron pa rin hanggang ngayon yung perception na ang psikolohista, ang serbisyo ng psikolohista ay para lang sa mayayaman 'no. Nakakalungkot isipin na hanggang ngayon gano'n yung,
pagtingin ng mga tao kasi gano'n yung realidad nila 'no, na kung wala ka namang, pambayad sa, clinician 'no, hindi ka makakakuha ng ganitong serbisyo na kailangang-kailangan mo rin. Salamat po sister. Doc Eda, Um, paano? ano nga ba? Um, sa akin naman ano, parang, ang vision ko sa aking mga nakausap na mga kabataang babae ay, sana ma-sustain nila yung Hmm. kanilang, interest sa leadership. Lalo na pagka they enter yung, early adulthood years 'no, They would yung now be early ano 'no, nasa oh, early adulthood na siguro sila ngayon, yung tama ba? iba, yung Oo, nasa senior high, kaka-graduate na nila ng ano, ng, aha. college Oh, 'no. wow. So, 'di ba, merong ano, Mm, merong 'di ba yung nababanggit ni Ma'am Liz kanina yung pressure na to get married, have mm, children, tapos hmm, baka i-abandon na nila yung ganiyang mga hmm, ano. Okey lang naman siguro kung talagang yun yung kanilang ano, aspiration. Pero hmm, sana yung kasi importante din talaga yung role models for young women, 'di ba, na nakita nila yung older women, accepting yung ganitong mga leadership roles. So, kasi yung pag-develop nga ng agency ng women na yung involvement nila sa society, hmm, mahalaga. So, hmm, yun yung aking ano sa kanila. At the same time, para naman sa society, parang yung nababanggit naman ni Sister Alma kanina na kailangan talaga din ng ano, yung support from yung sa school system. Yung ibang participants nabanggit din nila yung role ng kanilang church. 'Di ba hmm, sa church meron yung mga catechism, tapos sila yung mm, mga teachers, no? So doon daw mm, na-develop yung kanilang communication skills, mhm, confidence nila, nawala yung hiya-hiya nila, no? Kasi mhm, kailangan nilang makipag-usap sa iba't ibang mga tao. So yun, importante rin sa kanila. Nabanggit din nila yung mga pa-seminar sa school, no? Na akala natin yung ibang estudyante, di ba, parang maka-attend lang, parang ganyan. Pero sila, oo, na-appreciate nila yung ganon, parang chance daw nila yon na mailabas nga ma-express yung sarili mm, nila. So, sana maging priority din talaga siya ng mga schools, yung hmm, student development, no, hmm, sa kanila, yung ibang mga ano nila, programs nila. So, totoo 'no. oo, yun Parang lang naman. sa Mm. ano rin kasi sa universities or sa gano'ng level 'no, universities or minsan kahit sa high school, parang mas madalas yung tutok kasi yung academic na Mm. performance 'no, yung Oo. progress lang ng mga, bata through the program 'di ba, maayos ba yung Yes. grades. Pero parang iba talaga yung meron ding ganoong pagtingin Co-curricular. sa oo, Oo. oo, yung parang mas Co-curricular activity. yung development ng buong pagkatao 'no, yung tinitignan. Salamat Doc Oo. Eda. Lalo na sa senior high. Oo. Mm. Nandito na ako sa last question ko and, meron tayong mga tanong actually 'no, galing sa audience natin. So, magkakaroon tayo ng pagkakataon mamaya na, tugunan itong, mga katanungang ito. Pero yung huling question ko para sa inyo, kung merong iba pa na nais sumunod sa inyong mga yapak 'no, sa inyong mga halimbawa at magsagawa ng pag-aaral para sa kapakanan ng mga kababaihan, ano ang inyong maipapayo sa kanila 'no? Meron ba kayong practical, theoretical, methodological, advice 'no, para mapaigi, mapatatag o mapadali ang kanilang, gagawin, ang kanilang tatahakin? Siguro kay, Doc Eda na tayo mag-start. Mitch, nabanggit na natin kanina yung siguro maganda rin pag-aralan yung sa leadership ng mga kababaihan sa higher ed, sa college level. Mhm, At saka yung sa ano din, yung sa all girls mhm, schools, baka merong makita din doon na trend na wala sa, let's say, sa co-ed or sa high school. Ah, so far yun yung aking parang naiisip na mhm. magandang ano, isunod doon sa ganong pag-aaral.
So parang further ano 'no, further studies 'no, further research in this direction. Thank you, Doc Eda. How about si Sister Alma? Ano po ang inyong maipapayo o masa-suggest sa mga gustong sumunod sa inyong halimbawa? Actually, meron akong mga recommendations doon sa ano, sa thesis ko. Baka interesado kayo. Yes, At please. meron akong idagdag siguro kasi maraming nag-a-attempt na gagawin nilang respondents ang mga babae, pero hindi sila ang mga babae, hindi kaagad-agad sila nagto-trust, no? Kasi nga, there were many times that they were betrayed, yung mga ganon, no? Tama. So yung Yun. masasabi ko na first, you should be patient because building rapport takes time. And then, second, treat them as ordinary women, not as women who have lost their way. Treat them as equals. And then the relationship should be built during the study should be horizontal, not vertical, na ako yung ano, tapos ikaw dito ka lang. So ganun. And then demonstrate sincerity, empathy, and genuine interest in their stories. So ganun talaga yun. Parang sana makuha mo yung kalooban nila kasi sanay silang magsabi ng hindi totoo. Like for example, even their names, no, na one day nakita namin sa TV na may namatay sa GMA News yata yon. Sabi ko, ha? Nang pinakita yung ano, sabi ko, oy, yung babae sa center yan na. Tapos, yun, tapos during namatay siya, doon lang talaga nalaman ng mga sisters ang totoong pangalan niya. So yung mga nga ganun, no, na talagang grabe talaga sila magtago. So, it takes time. So, wag ano 'no, parang i-consider talaga yung i-factor in doon sa kanilang pagpaplano na kung gusto natin ng isang proseso na iginagalang talaga yung mga kababaihan sa ganitong research process, dapat yung oras 'no, may nakalaan talaga o nakaplano sa'yo na yung oras para mag-establish ng rapport, mag-collect ng data, magbalik-balik sa kanila, kailangan kasama yun. Hindi puwede yung one time, 1 hour na ano, na mag-uusap tayo ta's makukuha ko na lahat ng kailangan ko sa'yo ta's tapos na. Yes. Mm. Thank you, Sister Alma, for that insight. Liz, how about you? Sa'kin naman po yung mga suggestion for ano, kung gustong pag-aralan pa itong paksa na ito na ibang ano naman, parang ibang demographics 'no, kumbaga. Parang interesting na dahil nabanggit ko nga rin po kanina na ang mahal 'di ba nung IVF, interesting malaman kung paano yung danas ng mga babaeng may infertility from lower economic, socio-economic class. Parang how do they cope no with their infertility. Tapos interesting din po sigurong malaman yung mga babae na nagta-transition 'no. So parang yung kay Sister Alma 'no, pero nagta-transition after the treatment 'no or may parang successfully ay nagkaroon ng anak because of the treatment or yung mga iba na nag-decide na ibang landas na lang or ibang option na lang yung tatahakin nila whether adoption or staying child free no. So maganda pong malaman yung paano sila nagpasya na naitigil yung treatment tapos paano din yung meaning making nila of motherhood, no? Kasi may iba rin pong mga existing lit na even yung mga mothers na nagkaroon ng successful pregnancy after IVF, may sense pa rin ng ano ba, parang meron pa ring inadequacy, Inadequacy, oo, nung pagiging nanay. So, interesting pong malaman yung mga ganon. Salamat, Liz. So, nagpapasalamat ako sa ating mga panelists for very engaging na discussion and yung sharing po nila. I-turn over ko po tayo ulit sa ating host, si Miss Ella Ignacio, para po sa mga katanungan naman mula sa ating audience. So, mukhang maraming may tanong, no? So, papakinggan po natin mula kay Ella. Salamat, Ella.
Ayun, maraming salamat po. Meron po tayong mga natanggap na mga questions. Please keep them coming. Tingnan po natin kung masasagot po natin lahat. Mukha naman pong may oras. Julian, para sa ating unang tanong, ano yung mga tanong na naipasa sa'yo? Right, sige. So yung isang tanong para kay Sister Alma, ano yung nag-motivate sa kanila or naging eye-opener nila na makaalis or makawala sa present situation or pinagdadaanan nila? First, yung sa thesis ko, no, age of dissatisfaction, no, na after so many years, they did not gain anything, no? Instead, mas lalong nalugmok yung buhay nila, hindi nag-improve yung akala kasi nila na pagpasok nila, gagana yung buhay nila. Ang nangyari, mas lalo silang nalulugmok, hindi din so parang frustration din, and then tumatanda na sila, so nagkaroon na ng mga sakit, no? Isa din yung factor. So marami talagang mga bagay na parang yung frustration nila, yung mga expectation nila na hindi nila nakamit. So yun. Ewan ko kung nasagot ko yun. Sige, ano po, may salamat po dun sa answer na yon. Tapos may isa pa po tayong tanong ulit para sa inyo po. Actually, dalawa pa po, Sister Alma. So, follow-up question siya dun sa, itong isa po, follow-up question po dun sa natanong po sa inyo na ang tanong po niya ay, meron ba kayong naging karanasan na bumabalik sila sa dati nilang ginagawa? So, paano niyo po ito hinahandle? Yes. Oo, meron kasi hindi mo talaga yung kaya nga ang tinatawag na exiting process, hindi ibig sabihin na hindi na sila bumabalik. Meron ding mga babae na talagang bumalik, like for example yung isa dahil gusto niyang makuha yung anak niya sa magkaroon siya ng pera pang ano sa pangbayad sa abogado, so bumalik siya sa prostitution. So yung ganon meron talaga, pero in the end pag dumating talaga sa point na sasabihin nila hanggang dito na lang, ginagawa nila yan. So, pero may mga babae talaga na bumabalik din. So far naman sa 6 ko na respondents, sa awa ng Diyos, so merong mga stable jobs na sila, bumabalik sila sa amin. Halimbawa, binibigay yung first na salary nila, yung nakakapaano na nga sa puso, no? Kasi grateful talaga sila. So may mga kwento naman na ganyan. Maraming salamat po, Sister Alma. Para naman po kay Doc Eda. Ayan. So, question po for Doc Eda. Mayroon po bang nabanggit ang mga kabataang leader na babae kung paano po nila hinahandle ang backlash mula sa ibang tao, particularly women, tungkol sa pagiging leader nila? Ano rin po ang mga manifestation ng mga backlash na ito? Okay. Salamat doon sa inyong tanong. Parang common na theme dito ay parang ano na lang, yung strategic yung pag-communicate nila sa kanila. Hangga't maaari, ang sabi ng participant, hangga't maaari ang pakikipag-usap sa mga kaklase, sa mga kaeskwela ay nakapokus doon sa kanilang plataforma, no, pag sila ay kumakandidato o kaya doon sa mga proyekto na kanilang gustong matapos. Wala nang confrontation, ganyan. No? And then, paano ba yung backlash? Usually, yung gossiping. Yan, di ba, medyo common siya sa mga kabataan. So, mga kwento-kwento, chikahan, chismisan, ganon. No? At nalulungkot nga sila minsan daw ay or madalas ay sa mga kapwa babae din na mga kaklase. At yun, pero focus sila doon sa na lang, sa kanilang plataforma, sa kanilang proyekto para daw matapos yung kung ano man yung kailangan nilang matapos. Ayan.
And thank you very much po, Doc Eda. Para naman kay Liz, ayan, sa issue ng infertility in recent years, sorry, sa issue ng infertility in recent years, lumalabas na may malaking factor ang DNA o biology ng potential fathers. May cases po ba na na-observe sa mga participants na nag-undergo ng medical treatments na kinonsider ito or nakasenter pa rin ba sa babae ang treatment? Maraming salamat po doon sa tanong. I think at some point, kasi in-investigate din nila yon doon sa medical treatment, kung ano-ano yung mga factors. Kasama na din yung mga male-specific factors ng infertility. Pero I would say na kadalasan centered pa rin sa mga babae yung medical treatments. Dun sa mga participants, nagkataon din kasi na karamihan sa kanila, female specific factors yung cause ng infertility. Pero mayroong din kasing tinatawag na unexplained infertility. So, yung unexplained infertility, ibig sabihin, hindi alam ng mga doktor kung ano yung paliwanag. So, normal yung mga test, pero for some reason, nahihirapan silang magkaroon ng anak. So, interesting yun kasi hindi alam kung yung babae o yung lalaki yung cause talaga, no, biological cause ng infertility. Pero yung nangyayari, yung babae yung parang kumakarga, no? Siya yung may burden, no? Siya pa rin yung may participant nga yung sabi niya ay parang ano nga yung sinabi niya noon na alam kong wala namang mali sa akin, pero hindi ko pa rin maiwasang isipin na may pagkukulang ako sa asawa ko. So, kahit na unexplained, parang nagiging cargo pa rin nila yung difficulties in conceiving or yung infertility. Thank you very much, Liz, for the inputs. Yung susunod naman po na tanong, ito ay tanong para sa lahat po ng panelists. So, siguro isa-isahin natin. Pero ito yung kanyang tanong. So, historic records suggest that women held equal standing with men in pre-colonial society. To what extent do you think colonialism diminished the credibility and leadership of women? And how far do you believe we have come in restoring this credibility today? So, pwede po, sino pong gustong mauna sa pagsagot po? O pagbibigay ng kanilang opinion dito sa tanong na ito? Yes, so mauna na lang ako. Thank you doon sa tanong. Yeah, so ang opinion ko tungkol doon sa first part, no, kung yung no pre-colonial times, no, yung yeah, matriarchal, no, yung ating matriarchal societies, or at least no equal yung status ng babae at lalaki. So unfortunately, no, yung sabi natin ano ba yung timeline natin, no, Spanish colonial era siguro, no, diyan nagsimulang mas maging ano, no, yung dominant siguro yung term, no, yung role ng mga lalaki sa society. And then yung tanong mo kung how far we've come in restoring, I think we have a long way to go, no, doon sa pag-restore ng equal status, no, or yung sa leadership ng women, o kahit yung status man lang, parang we have a lot of work to do. Pero maganda na meron ng ganitong mga discourses about women's rights, no, Women's Month, no, kasi parang nung ako yung college, high school, parang wala pa yung ganitong mga programs, activities, no, sa mga schools, sa mga universities. Pero meron na din tayong mga achievements, no, SIDO, ganyan, VAUSI, meron ng mga ganyan mga initiatives.
Pero kung let's say gagawa natin ng study yung statistics, no, let's say we look at how many female leaders do we have sa national government, sa local government, sa schools, parang masyadong malayo pa yung yung difference ng males sa female leaders. And totoo yun worldwide, hindi ba? Parang ilan lang ba yung mga bansa din na headed by women. Of course, yung counter argument dyan din naman ay sabihin nila wala sa gender, no, nasa qualifications, ganyan, no. But then kung titingnan din naman natin yung qualifications, maraming aspiring female leaders no, na highly qualified, sometimes even more qualified than yung kanilang opponents, but precisely because of their gender ay naisasantabi sila. No? So alam naman natin na yung siguro yung mga halimbawa dyan. So parang marami pang kailangan gawin, pag-usapan, at saka siguro affirmative action or support, no, advocacy work para magkaroon nung yung nabanggit mo na yung restoring this of course yung medyo pessimistic is mare-restore nga ba no yung ganong equal status yun. Thank you, Eda. Mula siguro kay Sister Alma, kaya kay Liz. Okay, so ako naman, habang nag-study ako sa origin of prostitution in the Philippines, so may mga surprises din ako na nakita kasi nasa history pala ng Philippines na during the time of Magellan, yung mga first na conquistadores na napunta dito sa Pilipinas, may isang chronicler na sinulat na yung dato daw, mayroon siyang mga entertainers na mga babae na ino-offer sa mga bisita. Like for example, yung may bisita silang mga Spanish, so ino-offer nila yung babae to sleep with that person. So sabi ko, teka, so ibig sabihin kahit before pa dumating yung mga Spanish or yung parang may practice na ganun, pag may bisita, i-offer yung babae. And then, isa din na na-surprise ako kasi habang nag-study kami ng history of the congregation, kasi our congregation was founded in 1864. So, yung si Queen Isabella of Spain, so mga 1800s, mga before talaga sa yung 1898. So kinausap niya yung foundress namin na why don't you go to the Philippines kasi marami daw prostitution. So parang gano'n, no? Sabi ko, so parang may mga inequalities na talaga ever since. Yun lang yung masasabi ko. Thank you very much po, Sister Alma. Liz? Ako agree ako dun sa sinabi ni Dr. Eda, no, na may progress naman, pero parang there's a long way pa to go, no. In terms of parang childlessness and being child-free, I think may mas mayroon na naman ding acceptance or ano ba, mas mayroon ng kabukasan siguro, yung mga taon tungkol sa hindi pagkakaroon ng anak. Pero ano ba, meron din kasing mga nagsasabi in literature na parang yung argument nila ay ideologically, um, nagiging popular na yung mga discourses about parang women should have the same opportunities as men, ganyan, no? Parang women's rights, ganyan. Pero in practice, parang hindi siya nagta-translate sa karanasan ng mga individual na babae. Kasi matindi pa rin talaga yung pressure na maging nanay sila kumpara sa mga lalaki na yung expectation kasi sa mga lalaki, primary role nila pagiging breadwinner, 'di ba? Parang dapat career-oriented. Pero kapag babae, mas mataas yung expectation na maging nanay at i-focus yung buhay doon sa pagiging nanay. So, bagamat parang ideologically may mga conversations about, 'di ba, women should parang do whatever they want with their lives. And mukhang in practice hindi pa nagta-translate. Alright, thank you po sa inyong tatlo, sa inyong mga sagot. May isa pa kaming tanong ngayon para sa lahat ulit.
So last question na to for everyone. Did your understanding or perspective of being a woman change or evolve in going through your study? If yes, in what way? May gusto po bang mauna? Or baka po, mag-reverse order na lang po tayo. Okay. Yeah, that's a very interesting question, no? So, yes, yung isa sa mga malaking kinailangan ko ding pagnilayan habang ginagawa ko yung pag-aaral ay yung aking parang um, ano ba? Parang my personal stance on motherhood. So I really had to have my personal reflections about it. So nung simula nung pag-aaral, yung aking pananaw ay mas ano ba? Or yung feelings ko ay parang grabe yung hesitant. Parang di ko maintindihan. Parang why do women become mothers? Ganyan. Parang it seems like a lot of work, 'di ba? So ganun yung parang yung childbirth in itself parang is a horror. So ganun yung simula ng pag-aaral, ganun yung feelings ko about it. Pero hearing the stories of my participants of how much they want to be a mother and how meaningful it is, yung nakikita nilang meaningfulness of being a mother, parang really makes me appreciate the role more, no? And mas naging in-awe din ako sa mga nanay, no? Sa mga kababaihan na gustong maging nanay at naging nanay. Um, Ayun, parang mas naging appreciative lang ako doon sa role and mas naintindihan ko na kung bakit gustong maging nanay ng mga babae. So may ambivalence, parang di ko naman, wala naman akong commitment towards but parang making a decision about that role, no, right now wala namang pressure na ganun. Pero mas lumawak lang siguro yung pagtingin ko doon sa role dahil doon sa mga kwento ng mga participants ko. Thank you very much, Liz. Siguro si Doc Eda o kaya si Sister Alma for the question. Sige. Sige. Sa akin naman, it's not nagbago kasi parang right from the start, meron akong parang awareness na yung ganong possibility kasi medyo ganon din naman yung aking dinaanan. Pero kumbaga, siguro na-strengthen, no, yung aking belief, no, medyo kasi dati parang yung may doubts din ako, baka ano lang, no, select young women lang yung into this path, yung ganyan. Kasi ang nakikita natin sa popular media, ito yung uh, expectations sa mga young women, no? Pero dun sa pakikipag-usap ko sa kanila na-strengthen yung aking pagtingin doon na ah, um, merong kakayanan, no, yung mga kababaihan, no, na mag-lead at nagsisimula ito, no, sa maagang edad. Ang kailangan lang talaga yung encouragement, no, support. Napaisip tuloy ako doon sa yung suggestion ni Ma'am Liz about SES kanina. So baka yun nga din, lucky siguro yung aking mga participants kasi galing sila sa mga families na supportive, merong resources, pati din yung schools nila, merong ganong mga resources. So, siguro sa mga susunod na pag-aaral, no, tignan nga din pala yung galing sa, let's say, sa public schools, no, ano naman yung resources, ano yung encouragement na natatanggap sa mga parents, no, sa mga teachers, support sa community. Siguro ganon yung realization ko dito sa ganitong pag-aaral. Thank you very much po, Miss Eda. Sister Alma. Ako, I will talk not as a researcher but bilang madre. Sa ilang years na ako nagtatrabaho sa mga babae. But after that research, so may talagang may nagbago sa buhay ko.
Kasi I realized that totoo talaga yung sinasabi nila na mas yung mga women, sasabihin ko na ayaw kong sabihin na prostitute, no, kasi hindi yan part sa vocabulary namin. So women in prostitution, mas nauuna sila sa langit kaysa mga madre. Yun lang yung masasabi ko. Ayan. Thank you very much po sa ating mga panel members sa pagsagot ng mga tanong from the audience. Marami pong ibang mga tanong na pumasok, ngunit pasensya po, hindi na kaya ng ating oras na i-accommodate lahat ng questions. Siguro ang gawin po namin, we can collate the questions, and then paano kaya yun? Maybe we can i-forward po namin sa mga panel members para po makuha yung kanilang mga sagot. Tapos siguro po yung kanilang mga sagot baka ipo-post na lang din namin sa post na lang din namin sa Facebook. Para ayan, may rason na po para mag-follow sa Facebook page ng department. Plug na rin. So ayun po, i-aano na lang po namin, po-post po namin yung kanilang mga sagot. Para po siguro sa synthesis at sa pagbubuo ng or pagsasara rather ng ating talakayan ngayong hapon, ipapasa ko po ulit ang virtual mic kay Ma'am Mitch. Sorry. Ano po yung inaasahan sa akin? Ma'am, ano po, closing po, synthesis po. Parang nagulat ako sa akin. Sorry kasi yung hindi niyo siguro napansin pero yung pusa ko kasi nagising na siya, tumawid, ganyan. Kaya medyo distracted ako nitong last few minutes. So napalabas ko na. So okay po. Itong hapon na ito, napakaganda ng pagkakataon para pag-isipan sa buwan ng kababaihan yung iba't ibang mga karanasan at kalagayan ng mga babae sa ating lipunan. Mga bata, mga nasa edad na nagpapalaki sila ng mga pamilya nila at inaasahan na makatulong sa kanilang mga pamilya at buhayin ang mga sarili, at nasa edad din na sila rin ay naghahangad na magkaroon ng mga anak, no, ng mga sa kanilang mga sariling pamilya. Itong mga kwento na narinig natin ngayong hapon, sana po mas nabuksan yung ating isip at mga mata doon sa kahalagahan na tayo ay isang komunidad na kumikilos para sa higit pang papayabong siguro ng mga oportunidad, no, ng mga pagkakataon, ng mga espasyo para sa mga kababaihan, at pabigyan ng mga ng suporta, no, yung patuloy na paglago ng isang lipunan na hinahangad nating lahat, no, yung mas egalitarian, mas may pagpapahalaga sa dignidad ng bawat tao, at yung may pagrespeto sa kapwa, kinikilala yung kapwa sa loob ng bawat isa. So yun lang po siguro mula sa akin. Maraming salamat po. Thank you very much po, Ma'am Mitch. Akin pong ipapasa ang virtual mic kay Ma'am Charm para po sa pagkagawad ng sertipiko para sa ating mga guest ngayong hapon. Ayan. So maraming salamat, Ella. So maraming salamat po sa ating mga, so nakailang pagpapasalamat na kami. Kanina habang nakikinig kami dito, ang dami namin mga reaksyon tungkol doon sa mga sharing ng ating mga panelists. So sobrang masayang-masaya po kami, naging productive yung ating hapon or hanggang ngayong gabi. So yan. So bilang pagpapakita po ng aming pasasalamat ay nais po naming presenta itong aming certificate, so yung sertipiko ng pagpapahalaga. So una muna, malugod na iginagawad ito kay Dr. Michelle G. Ong para sa kanyang natatanging kontribusyon bilang tagapagpadaloy para sa Kwentong Kababaihan 2025, Dama at Danas ng mga kababaihan sa Lipunan at Psikolohiyang Pilipino. So ipinagkaloob ngayong ika-27 ng Marso 2025 sa Zoom. So pinilagdaan Rene Ella P. Ignacio, God Focal Person, UP Department of Psychology, at Coxing Professor J.A. Yakat,
tagapangulo, UP Department of Psychology. So maraming salamat Ma'am Mitch. Alam ko second year na ito, so mukhang next year baka kayo ulit. So sana hindi po kayo magsawa. Salamat Ma'am Mitch. Para naman po sa ating mga panelists ay ito Julian. Ay, pindutin niyo na ba? Okay. Ayan. Okay. So, para naman po sa ating mga panelists, kay Dr. Eda Lu Ay Ochanco, para sa kanya natatanging pagbabahagi ng kanyang kaalaman bilang panelist para po sa Kwentong Kababaihan 2025, kay Sister Alma P. Kisto, at kay Lizette S. Inocencio. So, palakpakan po natin muli. So, virtual heart reacts or any emoji po para po sa ating mga panelists. Kung maaari po nating buksan yung ating mga camera para po doon sa komportable na ay magtitake lang po kami ng photo para po sa documentation. So, isa-stop share ko lang po. Ay, teka lang. Tapos, ibibigay po namin mamaya yung instruction para po dun sa mga nangangailangan ng kanilang e-certificate. Okay, so first So, page muna. Okay lang po kayo. Ayan, okay. Upward pala. Okay, first page lang muna. Hold your pose kapag nakabuka na yung mga camera. So, ayan. So, baka medyo tumagal lang ng konti. So, hold nyo lang as much as you can. Okay, so. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, kuha na yung page 1. Okay, so page 2 naman. 1, 2, 3. Okay. Ayan. Tapos, page 3 naman. Okay. Yes, ang dami nila. Okay, so 1, 2, 3. Okay na yung page 3. And so, page 4 naman. Okay, so 1, 2, 3. Alright, okay na. Ayan. So, maraming salamat po ulit. So, maraming salamat po doon sa ating mga attendees ngayong hapon at sa pakikibahagi po sa celebration na ito ng Women's Month at saka ng psikolohiyang ng SP at 50 or 50 years ng psikolohiyang Pilipino. So, para po sa mga ngailangan po na e-certificate. So, ito po yung QR code. Tapos, sorry, hindi namin nakopya yung parang Google link for the pero baka pwede sigurong i-screenshot ninyo ito o kaya i-picturean sa inyong phone. Para bago namin i-end yung Zoom or bago kayo umalis dun sa Zoom, ay mabuksan na ninyo yung page. Pwede rin ninyong puntahan yung Facebook page ng department. Pinost rin po namin doon yung link for the e-certificate. So bibigyan po namin kayo ng enough time para sagutan yung ating evaluation or attendance form po natin. So maiksi lang po ito. Ito po ay magsasara sa Lunes, March 31. Saka po namin ipapadala sa inyong mga email ang mga sertipiko. So, and with that po ay tatapusin na po natin yung tapusin na po natin yung event. So ulit, maraming salamat po. Magkita-kita po tayo. So marami pa po kami inihandang mga events in connection po with Psikolohiya SP at 50 tapos sa iba pa pong mga activities ng department. So sana po makasama po namin ulit kayo. Yun lamang po. Magandang gabi po sa lahat. Ay, sorry Ma'am Char. Ma'am, singit lang ako ng plug. Singit lang po ng plug. Gusto ko rin po sanang anyayahan yung ating mga attendees na meron pong exhibit ang department. Yung, ano nga ba yung tayo? Sorry. Psikolohiya, mga kaalaman at contribution ng mga Pinay pioneers ng Psikolohiyang Pilipino. Ayun po. So,
Yung exhibit po ay nasa Lagmay Hall lobby, pero meron din pong on-site, online, sorry. Meron din pong online version sa aming Facebook page. So, type nyo lang po Department of Psychology, University of the Philippines. Tapos, andun po yung aming online exhibit. Tapos nun, huli pong singit ng plug, meron din pong ipa-plug si Ma'am Mitch. Magandang hapon po. Sisingit ko lang na ang Office of the Gadget Program ng CSSP at ang PSSR, ang Philippine Social Science Review, ay mayroong inihandang seminar para sa reporting standards for qualitative research. So next Friday po ito, alas 5 ng hapon yata. Tama ba yung alala ko? Details po for registration ay nasa CSSP OGP Facebook page at saka nasa PSSR Facebook page din po. So pakitingnan na lang. Salamat! Salamat po. Bye-bye po. Thank you. Okay. Maraming salamat po. Magandang hapon sa lahat. Ayan, maraming salamat po sa pag-attend.